trouble is you play a good team like New Zealand, you might play your best game, still may not be enough. But I'm very, very confident we're going to play better. But we got to own that and understand that, and then we got to put it away. Once we own it, we got to understand it, and then move on to New Zealand. And I think that's what we're trying to do. And I think the guys so far look like we're gonna play better. Kiambao drags that back, pulls up. Oh! Ka-Express, klaro na ang mensahe ng mga fans. Ito ang linya na kailangan para igulat ang New Zealand at ipakita sa Asia Cup kung ano talaga ang intensyon ng Gilas Pilipinas. Hindi na pwedeng ulitin ang pagkatalo sa Chinese Taipei kung saan inunahan tayo sa first quarter pa lang na overrun sa depensa at naputol ang ritmo dahil sa maraming turnovers at foul trouble pa si Justin Brownlee. It's really uncharacteristic of us as a team, and I think we just wanted it too badly, and they let our enthusiasm get ahead of our execution. Dapat isuot na ang best lineup agad, kaya dapat Kevin Kiambao simula pa lang sa laro, kalakip si Scotty Thompson bilang point guard para makontrol ang tempo at hihintayin ng makita ang sparks ni Justin Brownlee na puputok na agad sa unang quarter pa lang. Dapat may twin towers sina H.A. Edo at Jumar Fajardo para magkaroon ng spacing at rim protection. Si Justin Brownlee ang kailangan sa opensa para mag-drive, mag-kick out at mag-create ng interior mismatches. Si Kevin Kiambao naman ang may disiplina, playmaking sense at shooting threat mula sa perimeter. Together, 1, 2, 3. Hindi lang siya benchmark, he must be trusted in the first five para ma-encode na ang energy niya sa simula. Si Scotty Thompson ay dapat ang starting point guard, hindi lamang dahil alam niya ang sistema ni Coach Timpone mula sa Ginebra, kundi dahil naipakita niya laban sa Chinese Taipei na kaya niyang mag-distribute, mag-calm down ang offense at bumuo ng ritmo kahit wala si Justin Brownlee. Hindi ito rotation move lang, ito ay panawagan ng mga fans na gusto ng stability at structure. Pero hindi lang ito tungkol sa individuals, ito ang pagkakataon para makagawa ng statement lineup, isang unit na matatag sa depensa, gigil sa rebound, at organisadong primetime offensive execution. Kung magtatagal si Justin Brownlee, kailangan na may siguradong floor leader gaya ni Scotty Thompson at kung mag-move si Kevin Kiambao, may spacing agad sa wings at sa ilalim, may mismatch proof kung lalaban ang twin towers. Mula pa lang sa opening tip-off ng laban kontra New Zealand, dapat ramdam na ng mga coaching staff ang panawagan ng mga fans. Evaluate the lineup anew, bigyan ito ng tiwala. Ipakita na kami bilang bayan ay nagtiwala sa basketball system ng Pilipinas dahil kung may lineup na pwedeng magtulak sa Gilas patungo sa redemption, eto na yon. At tatanungin tayo muli bukas na nagulat ba nila ang New Zealand? Well, hindi ba nakuha ng Gilas Pilipinas ang panalo laban Chinese Taipei? Isang pangalan pa rin ang umangat at pinapalakpakan ngayon ng buong sambayan ng Pilipino, Kevin Kiambao. Sa kabila ng limited minutes at late entry sa laro, siya pa ang naging silver lining ng mapait na pagkatalo. Naging tanong tuloy ng marami, kung ginamit kaya siya ng mas maaga, may pag-asa kayang iba ang ending ng laban. Ayon sa ulat ng Spin.ph, hindi pumasok si Kevin Kiambao sa buong first half at naglaro lang sa second half kung kailan lumubo na ang lamang ng Chinese Taipei. Pero kahit huli na ang kanyang pagsalang, umapaw agad ang kanyang impact. Sa loob ng 16 minutes of play, nagtala si KQ ng 17 points, 4 rebounds and 2 assists at meron pang plus 19 efficiency at higit pa sa stats, kita sa court presence niya ang maturity, calmness at offensive IQ na kulang sa unang bahagi ng laro ng Gilas. Sa tuwing hawak niya ang bola, gumaganda ang ball movement, marunong siyang maghanap ng cutters, bumasa ng depensa at tumira kung kinakailangan. Hindi siya nauutal sa opensa at pinapakita niyang kaya niyang maglaro sa international level. Kaya naman marami ang nagsasabi ngayon, bakit huli na nang siya ipinasok? At kung siya ay naging part sa opening 5, baka hindi ganun kalaki ang naiwang butas ng Gilas sa first half. Sa kabila ng pressure at bigat ng kalaban, hindi napakita ng takot si Kevin Kiambao. Sa halip, bigil siya, kalaban, gising. Siya ang tipo ng player na kahit bata pa,
may disiplina at kumpiyansa. At para sa mga fans na sumusubaybay sa bawat galaw ng Gilas, ito ang klaseng attitude na gusto-gusto nating makita, lalong-lalo na sa mga do or die games tulad ng Asia Cup. Kung merong dalawang pangalan na dapat agad-agad na sa court, pagtipa pa lang ng first buzzer kontra New Zealand, ito ay sina Kevin Kembao at Justin Brownlee. Ang isa, kinatawa ng bagong henerasyon, walang takot, walang kime. At ang isa naman, haligi ng puso ng Gilas, kahit bugbog, laging handang ilaban ang bandera. Si KQ kahit coming off the bench, parang may magnet sa momentum. Nang pinasok siya kontra Chinese Taipei, biglang gumaan ang opensa, may pasa, may galaw, may diskarte. Hindi kailangang bumomba ng puntos para maramdaman ang impact niya. Pero bakit kailangang antayin ang second half para ilabas ang ganitong sandata? Dapat sa una pa lang, siya na ang nagpakawala ng pressuring presence para hindi na dumaan sa bangungot sa first quarter na laging bitin ang Gilas. Sa laki niya, sa kanyang IQ at sa bilis ng decision make, perfect siyang katabi ni JB. Hindi lang ito tungkol sa scoring, kundi sa balanse. Si Justin Brownlee ang killer at si Kevin Kembao ang connector. Magkaibang estilo pero parehong may angas na hindi kayang tapatan ng kahit anong defensive scheme ng kalaban. Hindi siya selfish, hindi rin siya pipitsugit, pang world level ang galaw ni Kevin Kembao. At kung si Kevin ang utak sa momentum shift, si Justin Brownlee pa rin ang puso ng Gilas. Walang naturalized player na kasing invested at kasing tapang maglaro para sa Pilipinas, pero napansin ng lahat, mabagal ang simula ni JB kontra Chinese Taipei. Maaring conditioning pa ang dahilan, pero hindi na ito pwedeng maulit. Sa laban kontra New Zealand, dapat simula pa lang, isinusupalpal na niya ang depensa, pinupuntahan na sa early offense, at tinatarget agad ang scoring mismatches. Hindi ito ordinaryong game. Kung gusto nating gulatin ang FIBA Asia Cup, KQ and JB, dapat palaging magkasama sa first five. Walang eksperimento, walang delay. Ito ang pinakamaasahang 1-2 punch natin, ang bago at ang veterano na parehong may dugong kalaban. Sa kanilang dalawa, nakita natin kung paano biglang gumaganda ang opensa, tumino ang rotation, at sumigla ang crowd. Kaya kung totoong gusto nating manggulat, huwag na nating itago ang pinakamalalakas na alas. Si Justin Brownlee ang apoy at si Kevin Kembao ang gasolina. Pag nagsama yan sa unang quarter pa lang, siguradong hindi ang Gilas ang maghahabol, kundi ang kalaban. Hindi pwedeng patuloy na umaasa ang Gilas sa second half comebacks. Kung gusto nating manalo laban sa mga powerhouse teams gaya ng New Zealand, kailangang agresibo agad sa unang minuto pa lang. At ngayong nakita na ng buong bayan kung sino ang dapat na best starting five, walang rason para hindi ito sundan ng coaching staff. Sa game kontra Chinese Taipei, isang bagay ang malinaw, Scotty Thompson is still the floor general we need. Alam niya ang sistema ni Coach Tim, gamay niya ang galaw ng mga kakampi at higit sa lahat, hindi siya natitinag sa pressure. Sa kanya nagsimula ang ball movement at sa kanya rin umiikot ang leadership na kulang kapag wala siya sa court. Walang flashy plays, pero may disiplina at control, yan ang hindi kayang sukatin sa stats. Justin Brownlee on the other hand, should always start aggressive. Hindi na dapat antayin pang mainitan siya sa second quarter. Laban sa New Zealand, dapat sa opening quarter pa lang, pumukpok na agad si JB. Hindi pwedeng maulit ang trend kung saan natitenga ang opensa sa simula at biglang hahabol sa second half. Ang Gilas ay hindi built to play catch-up, kailangan nating manguna at manapak agad. At sa frontline, wala nang debate. AJ Edo at Junmar Fajardo ang dapat na twin towers sa simula. Sa height at bulk ng New Zealand, kailangan natin ng presence sa loob, hindi lang sa depensa kundi sa rebounds at intimidation. Sa AJ ang anchor, si Junmar ang bruiser. Kung wala si Junmar, maaaring si Japit Aguilar ang ipalit, basta hindi maliit ang ilalaban. Dahil kung maliit ang ipasok natin agad, lalo na tayong lulubog sa physical na tempo ng kalaban. At eto ang Express Info, kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.